Ano pa ba? Sabi ng Makabayan Black, si Bongbong daw ang big fish. Sige nga, pakinggan nga natin tong balitang to. Dako naman tayo sa Malacanang. Sinagot po dyan ang pahayag ng Makabayan Black na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang big fish sa nangyayaring korupsyon sa bansa. At live mula sa Malacanang, may Express report si Maricel Halili. Maricel, ano pa ba yung mga bagong pahayag dyan ng Malacanang? Kaugnay na rin siguro dito sa impeachment complaints, no? Yes, Ruth, actually, tiwala nga daw ang Malacanang, partikular si Pangulong Bongbong Marcos, na walang matibay na grounds para dun sa impeachment cases na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos ngang isagawa ang deliberasyon dyan sa Kamara patungkol dito sa mga inihaing impeachment laban kay PBBM. Ang sabi ni Yuse Castro, hindi nag-aalala ang Pangulo sa kanyang sarili pagdating doon sa usapin ng impeachment. Ang mas concerned daw ni PBBM ay kung paano ito makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Lalo namat daw noon pa man ay sinasabi na ng Malacanang na ang anumang impeachment case na isampa laban sa punong ehekutibo ng isang bansa pwedeng makaapekto doon sa impression sa bansa na yon. Jesus! Ay, nako, Claire Castro. Alam mo, ha? Kaya ka nasasampal eh. Alam mo, Claire, wala pang impeachment, wala nang investor. Wala pang impeachment dahil sa mga kahayupan ng amo mo, wala nang kita ang bayang Pilipinas. Luka-luka. Putsang ina, isisisiw pa sa impeachment. Gago kaya may impeachment dahil may ginawang kabulastugan yung amo mo. Walang impeachment kung walang ginawang kabulastugan yung amo mo. Luko-lukon to. At sa ekonomiya ng nasabing bansa. Lalo na nga ngayon na maging kay Vice President Sara Duterte, meron ding inihain na panibagong impeachment complaint. So, bale dalawang highest leaders of the land na yan. Pero, nagbigay din ng reaksyon ang Malacanang dun sa naging pahayag ng Makabayan Block na si PBBM nga yung biggest fish pagdating dito sa usapin ng plunder at mga anomalya. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, ano pa raw ba ang pwedeng asahan sa Makabayan Block? Madali lang naman daw magsalita sa harapan ng kamera. Pero yung mga akusasyon, ito daw yung mahirap hanapan ng ebidensya at mapatunayan. So para kay Yuse Castro, irrelevant na raw ang pahayag na ito. Pero maidagdag ko na rin, Ruth. Alam mo kung mai-impeach si Bongbong sa Congress? Kung mai-impeach si Bongbong sa Congress, bati-bati na kami nito ni De Jesus, tsaka nito Makabayan. Kaya lang, pagdating sa Senado, doon magkakaalaman kung talaga bang seryoso sila sa paglalabas ng mga ebidensya laban dito kay BBM. Di ba? But until hindi na i-impeach sa Congress ito si BBM, walang kwenta yan. Tama yung sinasabi ni Claire Castro, walang kwenta yan. Pero malay mo. Oo, malay mo. Siyempre, hindi ba? Hindi mo masasabi, hindi ba? Hindi mo na ngayon kontrolado yung mga congressman. Ikaw na ngayon ang kontrolado ng mga congressman sa leeg. Kasi ganito yan. Kaya yung mga congressman ngayon, nagfa-file na ng impeachment kay Bongbong. Ito sa akin lang malamang sa malamang mali ako. Huwag kayong makikinig sa akin dahil hindi naman tama yung mga sinasabi ko. Pero natatandaan ninyo, nung impeachment ni Inday Sara, hawak sila sa leeg ni Bongbong. Pinapirma sila. Tapos, ipinangako yung mga proyekto, pera na ibibigay sa kanila. Sabi ni Chanko yan, hawak sila sa leeg. Ngayon, sa impeachment ni Bongbong Marcos, gusto nilang bumawi. Si Marcos naman ngayon ang hawak nila sa leeg. Kung nung nakaraan, hawak mo kami sa leeg, pinapirma mo kami kay Inday, ngayon, hawak ka namin sa leeg. Bakit? Hindi mo binigay yung ipinangako mo sa amin Nasira kami sa sambayan ng Pilipino dahil sa pirma namin. Dahil hindi na-impeach si Inday, hindi ngayon namin nakuha yung mga pera na dapat na makukuha namin. Kaya yayariin ka namin ngayon. Hawak ka namin sa leeg. Kapag hindi mo ibinigay yung ipinangako mo sa amin noon, putang ina, yariin ka namin, i-impeach ka namin dito sa Kongreso ngayon. Yan ang deal ngayon dyan. Ang problema, yung GAA 2026, putang na nakabantay lahat, nakabantay kung sinong mga magnanakaw dyan. So ultimong si Bongbong, hindi niya alam kung papaano siya ngayon didiskarte para mabusog niya itong mga congressman.
O dahil wala nang AKAP, wala nang AIX, bawal na silang bigyan yan, umepal sa mga sa mga ayuda na yan. Ano ngayon ang ibibigay nitong ni Bongbong sa mga congressman kapalit nitong impeachment niya. O ayan, bawasan mo yung diniliver sa iyo ni Bawasan mo yung diniliver sa iyo ni Zaldico, di umano. So medyo delicate si Bongbong dito. Wala kasi siyang political capital ngayon. Dahil nakabantay lahat yung mga publiko pagdating sa budget ng 2026 No? Kasi naitanong din kanina doon sa press briefing yung tungkol doon sa picture ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si Chinese ambassador na ipinost niya mismo doon sa kanyang Instagram account dahil nakapanood sila ng parehong event. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, ang may kinalaman naman pagdating sa polisiya ng bansa, mga foreign relations, of course it's the President at ang Department of Foreign Affairs. Sa puntong ito, malinaw naman daw ang posisyon ng Malacanang na ipinupursige natin yung isang diplomatikong pamamaraan na pakikipag-usap para hindi na uminit pa yung relasyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Paano na si Erwin Tulfo? Sumugal pa naman si Erwin Tulfo dyan sa usapin ng China na yan, tapos yung pala hindi nyo rin kaya. Yung sinasabi pa, paano na ngayon si Tariela? Hindi ba? Dito mo malalaman, meron talagang misunderstanding, miscommunication between the agencies of the government and Malacanang. So dapat lang talaga, ito si Bongbong, mawala na dyan. Dahil hindi niya na kontrolado yung mga bagay-bagay. Hindi niya na kontrolado yung mga aso niya. Hindi niya na rin kontrolado kung ano ba talaga ang posisyon niya. Kaaway ka ba? Kaaway ba ng China? Kakampi ba yung China? Ano ba talaga? Labo-labo na. Ibig sabihin, wala na. Lame duck na talaga. So bakit hindi pa natin i-impeach yan? Alot ngayon, merong nangyayaring mga word war. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Alam naman po kasi ng bansang China na... Oy, Claire Castro, ba't namumula yung mukha mo? Bakit parang namamagayang kaliwang pisngi mo? May sumampal ba sa'yo? Bakit ganyan? Tatanong lang ako Ang Pangulo at ang administrasyon na ito ay tanging diplomasya ang nais para maayos kung ano man po ang issue. So, naramdaman po yan ng China malamang. Kaya po hindi na po kinakailangan na magkaroon ng init or initan sa pagitan po ng dalawang bansa. Naramdaman ng China. Nagsasasabi mo, sabi nga ng China, sige na, persona non grata nyo na ako para isara ko na yung opisina rito. Tapos sa usapan. Na kayo ang nag-fold. Style nyo bulok. Mga walang hiya kayo. Ruth, ayan yung mga balita natin ngayong araw na ito. Maraming salamat mga banateros. Mabuhay kayo. At maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood. Panatili po kayo nakasubscribe, nakalike, nakashare sa ating mga content. As I promised, we will try to upload as much vlogs as we can every day para kayo ay laging may mapanood, may like, share, meron kayong mapaglibangan sa inyong mga trabaho. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
pinipiling kulay. Wala kaming kinikilingan, basta para sa bayan kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala